Ito guys, fast forward tayo. So tapos na tayo sa auxiliary pan sa baba. Nakabitan na natin. So nandito yung relay at saka yung fuse. Ayan. Lumiwan sa fuse. So nandito yung connection niya. So tapos na tayo, maluwag na. So dahil palyado siya, binuksan natin dahil pinasali pag check ni customer. So ito yung na-found out natin. May langis sa spark plug. Hindi yung spark plug. Number 1. Ito naman number 2. Ito naman number 3. May langis din. At ito number 4. May kunting langis din. So nasunog siya. Overtime heated. So ang gagawin natin dito, papalitan natin yung spark plug. At papa-request natin kay customer yung valve cover gasket. Papalitan to para hindi na lumusot yung langis. Ayun o. Ayun o yung langis. Dito kaunti lang nag-umpisa. Dito marami. Dito nag-umpisa rin. So may langis. So check natin kung may ano tayo, long thread na spark plug. Papalitan natin yan. So ito guys, yung spark plug natin, may spark plug tayo dyan, short thread. Yung long thread, 3 lang yung natira. Dalawa lang yata. So ngayon, ang gagawin natin, ipapasabay na lang natin pagbili yung valve cover gasket pati yung spark plug para hindi masayang yung bagong spark plug. Kasi kung bibilhan natin ng bago tong spark plug tapos hindi ma-fix muna yung valve cover, tutulo pa rin yung langis, mapupundi pa rin yung spark plug. So sayang pag papalitan natin ngayon dahil wala tayong valve cover na bago. So walang available dito sa Karkan Magkarlan. So ngayon hanapan pa natin to online or Tandag or Butuan. So yun guys, kakabit na natin. So hello guys, good evening. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So mayroon tayong gagawin ngayon, Hyundai guys. So ewan ko anong klaseng Hyundai ito, Accent yata to. So check natin sa likod, Hyundai Accent. So Hyundai Accent, ayan. So ang gagawin natin ngayon, Hyundai Accent. Ang problema nito guys ay nawawala daw yung lamig. After 30 minutes bumabalik daw ang lamig. So ngayon ginabi na tayo, ayan gabi na. So galing tayo doon sa isa nating customer, makina naman ginawa. So ngayon unang check natin ngayon ay yung pressure test tayo kung may pressure. Yan yung una natin i-check. So upon natin checking kanina, pagtanggal ng mga takip nito ay sumidlit kaagad yung preyon, meaning may leak sa system dito sa valvula ang leak. Pero hindi natin kaagad bibigyan ng kahulugan yung leak na yan dahil natural lang yan, lalabas dyan yung preyon pagka over high pressure, over high temperature ang system. So check natin dito kung may pressure ba siya sa system. Yan yung first step. I-check natin muna yung pressure sa system kung mayroon, tapos i-duplicate natin yung symptoms niya. Yan yung gagawin.
So ayan guys, nung salang natin yung gauge, so mahigit sa 100 yung pressure niya. So over high, pati sa compressor nag high pressure din. So ngayon paanda rin natin yan. Yung compressor nito guys ay clutchless. Ayan, clutchless, so meaning dependable siya sa sensor para mag-engage. So yung sensor naman dependable doon sa pressure switch para mapagana niya yung compressor. So paanda rin natin. So ayan guys, umaandar na siya. Ayan, umaandar na yung makina. Ngayon i-duplicate natin yung symptom. So yan yung niya, pressure. Ayan, sa high side ganyan yung pressure niya, sa low side yan din yung pressure niya. So titingnan natin kung gagalaw siya, magbabago ba yung So check natin kung lahat ba naka-close yung door. Kailangan naka-close yung door. Ayan. So ngayon check natin kung magbabago ba yung pressure niya or niya. So malamig yung system. Ayan, malamig. Ayan malamig. Pero kanina ay nasa 100 above. So abnormal kasi yung pressure niya. Dapat kasi guys, pag nakapatay yung makina, naka-standby yung pressure, nasa 100 lang ang pressure. Dito naman nasa 100 ang pressure. So mag-abnormal talaga siya kasi mag-high pressure siya yung system. So titingnan natin dito kung ang auxiliary ay mag-high pressure din. So ito guys, naikabit na natin yung auxiliary pan. Yung auxiliary pan, kinabitan na natin ng auxiliary pan para gumana siya sa pag malamig. So para hindi siya mag high pressure o high temp, so kinabitan natin ang auxiliary pan. Galing. So ngayon gumana na yan. So ang gagawin natin is magpasuka tayo ng preyon dahil may hangin sa system. Tingnan natin kung may oil pa at saka may preyon. So kailangan may oil siyang makuha at preyon. Yun yung gagawin natin.
Kaya pinapasukan natin to para may makuha tayong oil at freon. So wala, hangin lumabas, walang freon. So ito guys, vacuum na tayo guys. So wala tayong nakuhang freon sa system. Kahit langis, walang sumama. Freon, walang sumama. Langis, walang sumama. So hangin ang laman. So ito, i-vacuum muna tayo para matanggal yung mga impurities, matanggal yung mga hangin at moisture sa system. Vacuum. Ito pungko. Yan. So kasunod niyan, magkakarga tayo ng langis. Ayan. Magkakarga tayo ng freon. So walang leak sa system. Wala. So ayun guys, nagkarga na tayo ng freon. Tapos na tayo nag-vacuum, leak test. So karga na tayo ng freon. Karga ng freon. So umandar yung blower natin, auxiliary pump. Bomba ng compressor normal 25, good ang bomba. Tapos bomba pressure naman ng ano, yan. So 25 dito, yan, 25 dito, normal. Observe na lang natin yung operation kanina. Pinaandar natin, so far hindi na siya ganun katagal na mag-disengage at engage. So dapat nasa 30 seconds ang engagement, 15 seconds ang disengage. Make